Yo, what's up mga kadokso? So welcome sa panibago na naman nating vlog. So meron lang akong gustong i-share sa inyo guys. Sa 1 year and 3 months nagamit ko ng Dokso Sniper 150 2019 model. So harap lang tayo guys ng place dyan sa Manila Bay. Nandun natin sa Red Bay guys. Pasok tayo dito. Harap lang tayo ng parang ulan, no? Doon siguro sa gawi-gawi doon, no? Kakausapin ko na naman yung sarili kong mag-isa. What? Pwede na rito. Ay. So dito ngayon tayo sa Manila Bay guys. So share ko nga lang pala sa inyo guys kung ano yung experience ko sa motor na to. Simulan natin sa handling. Siyempre alam naman natin guys, pag sniper ang pinag-uusapan is nauna yung handling. So hindi na ako babanggit ng ibang motor kung ano yung, basta nasa sa inyo na yan kung ano yung mapapagkumpara nyo rito pagdating sa handling. Basta si sniper is maganda talaga sa handling. Sa long drive, syempre alam naman natin yan sa mga sniper user dyan, talagang ganda ng handling ni sniper. Pag bumabiyahe ako ng Valera, which is 281 km sa amin sa Baler, hindi ko na-experience yung, although sumakit din naman yung likod ko, pero hindi naman yung talaga na sasakit yung likod mo talaga na halos pagod na pagod ka, ganon. Tapos yung sasakit yung braso mo. Hindi ko na-experience sa kanya sa handling. So sunod natin guys sa gas consumption. So sa gas consumption naman is si Sniper 150 is napakatipid. Talagang wala akong masasabi dito pagdating sa gas. So pag bumabiyahe ako ng Nueva Ecija, may natitira siyang 1 bar, basta gano'n, mga 1 bar pa. Ang naabot niya sa akin is mga 160 km, gano'n. Hindi ko kasi talaga sa sinasagad, hindi ko inaabot yung magbi-blink, gano'n. Tapos sunod naman natin guys sa headlight. So headlight na sniper, yun lang, medyo nahihinaan lang ako guys sa headlight ni sniper pagdating dito sa city driving. Kasi alam naman natin pag city driving, maraming mga lubak, tsaka maraming kasakyan. Syempre pag nakailaw ka, tapos yung itim yung kalsada, hindi siya ganun kaliwanag. Hindi katulad ng mga nilalagay natin ng mga LED, mga aftermarket na mga bombilya, ganun. Pero maganda naman to sa yung talagang madilim pag nasa probinsya ka, yung wala kang gaanong makakasalubong, walang gaanong mga street lights, basta yung madilim lang, ganon. So yun, maganda naman yung ilaw niya guys, malakas. Yung nga lang pag city driving talaga nagkakaroon ng syempre pag maraming mga ilaw, parang nahihinaan lang ako ng konti lang naman. Tapos syempre yung ating gauge panel, which is full digital na siya. Napaka informative dito kasi may oras. And tapos sa seat naman guys, sa seat niya wala naman ako masabi, malambot. Hindi siya ganun kasakit sa puwet pag naglo-long drive. Talagang okay din siya guys. Then susunod natin guys is sa chain, yung kadena. So tinakbo ko, syempre 13,000 na mahigit, pero nakapal pa yung kadena ko tsaka sprocket, stock pa rin yan.
masabi kong galgal yan eh, kasi pag nagpatakbo tayo medyo ano din, talagang medyo alam niyo na. Tapos ano ba yung susunod ko? Yun sa tire. So yun nga, 13,000 km na yung tinakbo ko is yan, kung makikita nyo guys, kitang kita pa yung spike, makapal pa. Okay pa, di ba? Makapal pa siya. Likod, tapos ito yung harap. Yung harap parang hindi pa nabawasan, no? Makapal na makapal pa. Yun, and sa next naman guys is yung ating front spoke, telescopic. So, ang naging issue lagi ng iba is yung dagutok nito. Siyempre, meron naman tayo sa sariling opinion. Kaya siguro para sa akin, hindi issue para sa akin. Kasi sa akin okay lang kasi lagutok lang naman yun eh. Lalagutok siya pag sumagad siya. So, para sa akin hindi yun issue. Diba guys? Ewan ko lang din sa iba kasi may sarili-sarili nga tayong opinion. Tapos yun nga pala guys, yung mga sinasabi ko is yung experience ko lang to ha, sa mga sniper user na rin dyan. Yan sa engine pala, sa engine nung una yung engine nito para sa akin at sa mga base sa mga nagpo-post na rin sa sniper na parang helicopter daw yung makina pagbago. So sa akin, na-experience ko na rin to. Na sabi ko nung pagkakalabas ko nitong motor ko is bakit ganun, parang maingay yung makina niya. Yun, di ba? Naingayan tayo kasi nga medyo maingay nga. Tapos yun, nung nag 1 year na siya, nung pina-tune up ko na siya is gumanda naman na yung ano niya ngayon. Yung tunog niya, kumbaga naging smooth. Hindi na siya ganun kaingay. Na parang malahing tractor nga yung tunog. Para sa akin is kung naiingayan kayo is ipa-tune up lang guys. Yun lang. At saka ganoon lang talaga yung tunog niya eh. Wala namang issue doon. Siguro naiingayan lang tayo. Yun, sa Manabela nga pala guys, sa akin okay lang naman. Kasi sinasabi ng iba parang medyo maliit daw, ganoon. Kino-compare nila sa ibang motor. Sa akin okay, maganda siya. Hindi naman siya maliit, hindi rin siya malaki. Para sa akin saktong-sakto lang. Tapos yun nga pala sa coolant. Yung sa coolant ko okay pa naman. Hindi pa ako nagdagdag. Kasi sabi nung mekaniko sa Yamaha, hindi naman siya nagbawas. Hindi pa siya nagbawas. So nung nagpa major tune up ako, hindi ko na pinadagdagan kasi okay pa naman daw. Tapos yun sa radiator nga naman pala niya guys, radiator. Okay pa naman yung fan. Yung fan niya, gumagana pa siya. Experience ko pala rito sa fan niya guys. Parang sa motor natin, parang mas nag-iinit siya pag yung traffic lang ay. Yung na-traffic ka, ganun. Alam mo naman dito sa Manila, na-traffic. Pero pag binabiyahe ko sa probinsya, hindi siya umiikot. Hindi umiikot yung pan niya kahit na layo-layo, basta hindi siya traffic. Samantalang dito sa Manila, pupunta lang ako galing ako ng Makati, tapos pupunta ako ng Pasay, ganun. Nararamdaman ko na umiikot yung pan niya eh. Pero hindi naman siya nag-overheat, siguro umiikot lang talaga yung makina. Tapos yun nga guys, sa brake. Sa brake naman niya, hindi pa rin ako nagpalit ng ano bang tawag ito? Brake pad, hindi pa ako nagpalit. Sa preno wala akong masabi, malakas preno niya, harap likod. Talagang pag time na kailangan mo talaga ng emergency brake, kailangan mo lakasan at huminto, talagang ang lakas, harap likod yan guys. Hindi pa ako nagpapalit ng brake pad. So may dagdag ko nga lang pala guys, yung takbo ng makina niya simula nung binili ko to hanggang ngayon. Okay naman siya, walang pinagbago. Hindi siya delay, hindi siya nagpupugak. Yung parang inuubo gano'n. Yung parang inuubo siya. Yung sa clutch naman niya malambot. Para sa akin hindi siya nagbago simula nung
Binili ko. Hindi siya nakakangalay kahit mag long drive. Ganun pa rin. At syempre nga pala sa top speed. So top speed guys, kung makikita nyo sa vlog ko, nag top speed ako dun ng 132. So nasa KV ang kami. Naghahabol lang kami ni Rodson yung naka GTR. Hindi ko ito masasabing all stock kasi nga nagpalit na ako ng issue mags. Ayan, pero sa tingin ko mas mabigat yata ito eh. Kaya stock. Yan lang guys. Share ko lang talaga yung experience ko sa motor na to ng 1 taon at 3 buwan. Okay naman siya, wala pa ako naging problema dyan. Wala ako naging major issue. At kahit anong issue, wala pa akong pinagawa. Walang sira yan. So yun lang. O kung hindi pa nga pala kayo nakapag-subscribe is i-hit nyo na ang subscribe. At syempre hit nyo rin ang notification bell. Thank you, God bless, and bye bye.